Kitang-kita nyo talaga nagkakagulo. Ayan na, at dumating na si PRD. Ayan na. Makita mo sa to. Ang saya ni Madam Hanilet. Oo, kasi talagang kung tatanungin mo to si Madam Hanilet, mas gusto na lang niya na dito si PRD sa Davao City. Kasi nga, medyo may edad na siya and alam naman natin na matindi ang mga nasa pamahalaan ngayon at napakahirap na sa edad ni PRD, ngayon pa siya pag-iinitan. So, makikita mo all smile si Davao First Lady Hanilet. Barangay Captain daw ang tatakbuhan. Talaga tong tatay natin. Makikita nyo talagang kagulo ang tao. Napakakapal ng tao na talagang nag-aantay sa mga Duterte ibang klase. Kay Basti. Kay Basti na naman tayo. Kasi nahirapan tayo. Ayan, so yun kanina si PRD, ngayon naman si Mayor Baste ang ano natin. Kampanya magitatanan. So boto na natin pastoryawan. Na lang. What can you say, sir, na si mong mamahan si PRD, nilagay siya for mayor, despite na so sinasabi ko, mabitahan siya. Ako, personally, hindi pa ito because kinahan ko na napasay mahatag ng sa mga tao. Marino ito na ito as a mayor now and as his son. Marino na ito na napagit sa'yo wisdom na mahatag sa mga tao. This form of governance ay... Sino ba naman tayo para tumanggi sa isang Rodrigo Roa Duterte? Kahit na si Baste ay incumbent, talagang magi-giveaway ka. This person, sabi nga niya, yung kanyang tatay, has a lot to offer. Yung klase ng gobyerno, political will, yung pagmamahal sa taong bayan, sino ba naman tayo para tanggihan ito? Yun ang sinasabi ni Mayor Baste. Very rare, very good. So, effective yun kayo. Sa nakita natin sa nobel yung servisyo ng araw.
And I believe, nalipay, kami balik ng mga magkamayo. Nalipay na po ito, kuhan. Kaya mga tawahan mga tagalabang, nalipay sila na balik ng pinalangga na ito, former president o former mayor ng Islam. First time ko lang yung Senator Peter Tanya. Kita naman mga mayor ko, mga vice mayor ko. Kita naman po mga nag-mayor, mga candidates na who's running for mayor now. So, I believe, more or less the same na ginawa siya. And along with that, improvements sa makita na mo kung sa'yo mulos na as much as possible. Kamot eh, papamilawan na ito tanan. Kung sa'yo ginapangayo, kung sa'yo ginanglan at mensudan, matiligan ito. First time ko niyo po ito ngayon. First time. First na ako isuko ng Coban, nila for Vice Mayor. So, pero Vice Mayor natin. Yan. So first time niyang magiging vice mayor ng kanyang tatay. He was once the vice mayor ng kanyang ate. Pero this time vice mayor siya ng kanyang tatay. So tingnan natin kung maganda dynamics nila. Vice Mayor Bali ko kuhan, Councilor. So ang HTL Manggod is a very well organized political party. So among boss, among amo, na mag-hierarchy na in every organization. So amo adiha, kung tanaw sa mga leader, may pinaka-lindot na kuhan na set up or daganan. Mo ito'y tumano na mo. Kaya ron, kay mapadayo na mo ang performance sa political party. Gilugay naman yung political party. Mo na, ginavalue na mo ang desisyon sa mga leader ko na pwede na. Kaya na, isang kayo. Yan na. Talagang kagulo ang sambayan ng Pilipino. Oo, mga bossing, talagang kagulo ang sambayan ng Pilipino dito sa mga pangyayaring ito. At naku po mga bossing, sigurado ako na napakaraming excited sa mga nasa Malacanang ngayon dito sa development na ito. At lalong-lalo na yung mga senador na aspirants. Oo, ngayon ay sigurado ako nakahinga ng maluwag. Ay, salamat. Nabawasan tayo ng 2 solid na kalaban. May pag-asa pa tayo. Ganyan. Pero katulad nga ng sinasabi natin, bagamat tayo ay medyo talagang in-expect natin na makita natin itong mag-amang ito sa Senado, sila po ay tatakbo sa Davao. Kaya Migs Nograles, pasensya na lang ha, kasi yung maaga mong kakapalan ng muka, yung maagang pangarap mo na pamunuan ang isang lugar na progresibo ay sorry. Kung yung tatay mo noon hindi nanalo sa mga Duterte ever, mas lalong ikaw, ano bang napatunayan mo sa buhay mo bukod sa pagiging traidor mo? Migs Nograles, alam kong umiiyak ka na ngayon. Alam ko na yung iyong ginawang ilong, yung iyong ritokadang ilong ay sinisipon na ngayon. Sorry sa'yo. Hindi mo pa panahon at ever hindi mo magiging panahon dahil isa kang traidor. Walang Nograles na pwedeng maghawak ng politika sa Davao, lalong-lalo na yung mga walang utang na loob na katulad ni Migs Nograles, na siyang tinulungan ng mga Duterte, pasayaw-sayaw pa nun, hina-heart-heart pa si Baste, siguro akala niya magugustuhan siya.
Oo, so na tinulungan yung kanilang party list para siya ay makaupo sa Congress. Pati ang KOJC at ang SMNI, binigyan pa siya ng opportunity para magkaroon ng platform, para makilala. So ginamit itong SMNI para siya ay magkaroon ng exposure. Pero siya mismo yung nanguna sa pagkakansela ng kanilang una prangkisa at sa Kongreso at yung kanilang permit sa NTC. Oh, ayan. Kaya Migs Nograles, maaga kang nabulok. Maaga kang nakitaan ng pagka-traidor, kaya patay na ang iyong political na pangarap sa buhay. Rest in peace sa karir mo sa politika. Bali-balitang magpapakasal ka naman na at bali-balitang ikaw ay nagdadalang tao na. Siguro mas maganda maging housewife ka na lang sa iyong mapapangasawa. Yan ang napapala ng mga traidor. Yan ang napapala ng mga kupal. At yan ang napapala ng mga taong katulad mo, Migs Nograles. Again, congratulations sa mga taga Davao dahil muli sigurado ako na numero 1 na naman kayo. Congratulations din sa mga senador na nakahinga na ng maluwag ngayon. Congratulations din sa mga nasa Malacanang na sigurado ko naga-party na ngayon. At rest in peace sa karir mo sa politika, Migs Nograles, kupal. Maraming salamat. Kita-kits po tayo ulit sa ating susunod na re-reaksyonan. Mabuhay kayo at mabuhay ang Pilipinas. Yan ang panatero, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Ayan, chinek ko kasi nung nakaraan, nag-i-echo yung mga video ko eh. Tingnan ko nga ito kung mag-i-echo ulit. Sabihin nyo nga sa akin kung may sound kayong naririnig o wala ha. O ito. President Duterte, babalik sa pagka-alkalde ng Davao City. Alam mo, kanina, magkakausap kami nila Banat Bay kanina. Nagpustahan kami. Nagpustahan kami kung ano yung mga tatakbuhan ng mga kandidato itong nalalabing 2 araw ng filing ng COC. Ito yung talagang kabang-abang, lalong-lalo na sa Martes, yung last day dito magkakaalaman. Ano yung mga tatakbuhin ng mga key personalities, key political personalities sa Pilipinas. Actually, ang inaabangan kasi etong mga Duterte. Sila talagang inaabangan kung sila ba ay tatakbo sa pang-national o pang-local. Ngayon, pakinggan natin itong sasabihin ni PRD kung ano ang ano na naman niya, charot niya. Okay, so play natin to. Niyo si Salvador Panilo nag-ingon na duhak daw ang kung dili daw senador o mayor ayan imong daganan according to attorney Panilo. May sound ba? Oo, pa-confirm, mayroong sound malinaw. Okay, sige, ulitin natin na. O, pasok. Niyo si Salvador Panilo nag-ingon na duhak daw ang kung dili daw senador o mayor ayan imong daganan according to attorney Panilo. Let me put it this way. Kilala naman niya ako, been your mayor for so many years now. You think that I can carry a national campaign at my age? Or you want me to die? Magkukulaps lang ako niyan eh. Well, anyway guys, I think that anong sabi? Hindi ko na sa tingin nyo ba kaya ko pang mangampanya ng buong Pilipinas? Magko-collapse na ako niyan. Ito lang ang masasabi ko sa inyo. Sa pagharap ko kay PRD ng ilang beses,
Ang napansin ko kay PRD kasi, ano siya, siga. Ano siya, matanda na siya, pero hindi niya sinasabi na matanda na ako, na mahina na ako. Hindi siya ganun. Kaya nga sabi ko sa inyo, ayaw niya yung nagbi-bless sa kanya. Kasi nga, in denial siya na mahina na siya. Well, nakikita naman natin na talagang hindi na siya bata. Pero alam nyo, to si PRD, mayabang to. Mayabang to. Hindi to aamin na hindi niya na kaya. Sa pagkakaalam ko, sa ilang beses ko siyang nakita, hindi to aamin na, mahina na ako, di ko na kaya. Hindi siya ganun. Pagkausap namin yan, hindi yan ganyan. Kaya sabi ko nga sa inyo, minsan ha, itong sinasabi ng matanda, lalo na pagdating sa mga bagay-bagay na alam niyang inaabangan ng mga tao, inaabangan ng mga politiko, inaabangan ng mga senador, ng mga congressman, ng mga nasa Malacanang. Madalas ito ng chacharot. Kaya nga sabi ko sa inyo, let's wait for the next couple of days kung ano talaga yung totoo. Kasi kung ano yung mangyayari doon, yun yung totoo. Now, ito si PRD, I'm not saying what he's saying is not true, but sa pagkakilala natin kay PRD, minsan iba yung ano niya, iba yung kanyang sinasabi sa ginagawa, pero minsan kasi masurpresa tong mga Duterte na to Pero di sinasabi niya na hindi ko na kayang magsenador. Hindi ko na kayang magsenador. Buong Pilipinas ang iikutin yan. Hindi ko na kaya yan. Alam naman ni PRD gano'n siya kalakas. Alam naman ni PRD na kahit nasa Zoom lang siya mangampanya, kaya siyang manalo Duterte yan. Gusto nga natin i-extend yung pagiging presidente niyan Umiiyak nga tayo nung paalis na siya Nagkaroon pa nga ng salamat PRD. Hanggang ngayon nga, pag isinama mo siya sa trust rating at approval rating, ang taas-taas pa rin So alam niya yun for a fact na napakalaki ng clamor na tumakbo siya bilang isang senador. Alam niya yun. Kaya yung sinasabi niya na sa ngayon, di mo naman kailangan pumunta sa lahat ng panig ng Pilipinas Diba? Pupuntahan mo lang naman yung mga importante. Pero yung mga lugar naman na hindi mo na kailangang puntahan just by yung alam mo yung ano niya, yung picture niya na karton, yung nakatayo. Yun lang ang dalhin nila pwede na yun diba? Yun lang naman Pero sabi mo, si Boss Dadas, binibisto mo naman si PRD. Hindi naman, natatawa lang ako. Natatawa lang ako kasi ito si PRRD, alam mo na. Ganun talaga yan. Uy, meron tayong basher. Bingo ka na kay General Torre, lalabas na ang kaso mo. Puta, mas nauna ka pa nakaalam kaysa sa akin Huy! Val na walang malay. Putang ina, nagpunta ka pa dito para lang dyan. Anong gusto mo? Umiyak ako. Utang ina mo ka? Anong gusto mo? Umiyak ako dito. Umiyak ako dito na ididimanda ako. Anong gagawin ko pag dinimanda ako? Di haharapin ko. Tanga pala to Nak ng tokwa Huwag kayong pumunta rito tas mananakot kayo ng ganyan. Gago, pinasok namin to, handa kami. Putangina nyo. Hindi nga kami takot banatan yung presidente ng Pilipinas Sa kaso pa kaya. Kung yung mga vlogger nyo takot sa kaso, putangina, ibahin nyo kami. Pati death threat, ibahin nyo kami. Puta, inaalmusal namin yan araw-araw. Tangina, ayos yung kaso verbal. Diyos ko. Nakakahiya si Torre pag kinasuhan niya ako. Alam mo kung bakit? Sinabi niya mismo sa Senado yun Sa kapal ng balat ko na to. Sa kapal ng balat ko at itim ng balat ko na to. Sanay na ako sa ganyan. Tapos magdidimanda.
Anak ng putya. O ano, nakapanakot ka. O hindi ba baliwala? Utangin na nyo, pupunta-punta kayo rito eh. Inantay-antay mo yung pagkakataon na yan, tapos supot pala yung kwitis mo. Oh, sige, diretso natin tong sinasabi ni PRD. Basta yun na hindi daw niya kayang mangampan niya. So Mayor Duterte, well, sabi ko nga sa inyo, whether mayor or no mayor, I am good with PRD. Kahit saan siya tumakbo, kung mayor siya, malay mo. Si Baste, mag-senador na. Di ba yun yung sinasabi natin? Kapag nag-mayor siya, si Baste, mag-senador. Depende na yun. Oh, depende na yun. So we'll see. We'll see for the next couple of days kung ano yung mga mangyayari. Pero pakinggan pa natin yung mga sinabi dito ni PRD at hanapan natin ng butas. Oy, DMA Real Happenings watching from the USA. You're right, Boss D. Kung tatakbo si Pastor Apollo as Senador, 100%. Maraming magagandang mangyayari sa Pilipinas. Yes, I believe that as well. Wala nang basher? Putang ina, may bingo-bingo ka pa nalalaman. Bakla ka ba? Yan yung dating nagbibingo-bingo. Si ano yun ah, Bobol Lipunan yun ah. Kaalagad siguro ni Bobol Lipunan yan. At my age, 73. Hoy, PRD, 80 ka na. Sa jump pa lang sa edad mo, ano na yan, clue na yan na nagjo-joke time ka na naman eh. Hindi ka 73 PRD, tumigil ka. 79 ka na. Sabi ko nga sa inyo eh, si PRRD, kailangan kilala mo siya para ma-check mo kung ano talaga yung mga plano niya sa buhay. Isa yan. O, ulitin natin ha. O, ulitin natin. Anyway guys, I think that at my age, 73, Nakita mo, nagantay siya. At my age 73. Napansin mo, inaantay niya kung may magre-react. Pucha, walang nag-react. Ito naman kasi si PRRD, yung 73, parang 80 na din yun. Di ba? mukhang hindi ko na kaya. Let us be realistic. Kita nyo yung post, ulitin ko ha, sabi ko sa inyo. Kailangan alam nyo, kailangan kilala nyo kung papaano ito sila PRD maglaro ng inyong mga ng inyong mga imagination. Mukhang hindi ko na kaya. Let us be realistic about it. So are you considering local position there? Well, I am open to suggestions from the media. What do you think I should be gunning for? Nakita nyo? Pumunta ako dito. May kipagkwentuhan lang ako sa inyo. Oh, anong gusto nyong gawin ko? Anong gusto nyong takbuhan ko? Kung ano yung gusto ng tao, yun yung gagawin ko. Yung kung ano ba gusto nyo? Matanda na ako eh, hindi ko na kaya mag-national. Ano ba talagang gusto nyo? Kung anong gusto nyo, yun ang tatakbuhan ko. Pucha, meron bang magdideklara na ganun? Hindi, ito, binabasag ko talaga yung trip natin ngayon. Kasi, putang ina, gulong-gulo na ako eh. 2 araw pa yung aantayin ko. Alam mo yung napakababa ng EQ natin pare-pareho eh. Pucha yan, alam mo yun, mayroon pa talagang 2 araw na hindi tayo makakatulog para malaman lang kung ano ba talagang plano ng mga ito eh. Kasi sa panahon ngayon, saywaran yan eh. Sa panahon ngayon, ano na yan, alituhan yan. Mamahinga ka kung gusto mo. Magtrabaho ka kung gusto mo, ganun yan eh. Mataranta ka, matulog ka kung gusto mo. Mapraning ka, bahala ka sa buhay mo. Pero tingnan mo. Tingnan nyo mga bossing.
Meron bang magdedeklara na tatanungin ka kung anong itatakbuhin niya? Pucha, yung bang future ko sa politika, tatanungin ko sa anong gusto mo takbuhin ko? Sige, takbuhin ko yan. Iyo yan. Mayor. Force, ikaw. Ikaw, force. Also the Force. Kaya Mayor kayo. Oh, tinan mo. Ina, meron bang tatakbo ng mayor nang tinanong dun sa mga nag-i-interview sa kanya kung anong gusto niyang takbuhan? Nako, eto na. Bukas may sagot ka na, boss. Ay, nako. Yan bang sagot ko bukas, pwede ka bang ilabas yan? Baka hindi ko pwedeng ilabas yung sagot na yan. Naku po, mauurat itong mga to. Oh, pero... Sulay! Hi, Sulay! How are you? Bukas, abangan natin. Oo, bukas may sagot na tayong abangan nyo sa Banatero sa Seminay. Pag di kayo nanood. Naku po. Aray ko, sumakit bigla yung ulo ko. Alam mo na pero wag mong sabihin, secret lang. Ala, ay napatay tayo dyan. Ay, paano ba yan? Alam ko na. Ayoko na ituloy to. Pero nakita niya si PRD kalimutan natin yung sinabi ni Sulay Woman. Dahil to si Sulay Woman, ano yan buang yan. Ito, sige, iano natin pakinggan pa natin sasabihin niya. So, ang sinabi ni PRD, ano gusto mo? Ano gusto mo? Sige, mayor ako. Pucha yan. Hindi ko sinasabi na hindi siya magmi-mayor pero nakakatawa lang ako. Nakakatawa lang na talagang sobrang si PRRD talaga. Ganyang katindi ang reputasyon niyan. Pag may sinabi yan, sinasakyan na talaga ng media. Sige, diretso. Tito, kaya mo pa, Mayor? Kaya mo ba? Basta, Mayor. Mayor nga tayo. Yan ang gusto. Is it a public platform? Yes. Sa media? Yes, Mayor. Is the media's sentiment now reflect the community Yes, of course. Gusto ng tao ibig sabihin? Yes. Sige, mayor tayo. What will happen to Mayor Baste? He should be the vice mayor. Ayan Anong sabi ni PRD? Paano si Baste? Ang sabi niya, he should be the vice mayor. Ang galing ni PRD doon Una sa lahat, tinanong mo yung mga media kung ano yung tatakbuhan mo, tapos sinabi nilang mayor, may vice mayor ka na kagad, naisip mo kagad yun, naplano mo kagad yun. Ang galing mo diba? Kayo talaga. So ano sa tingin ninyo? Sige nga, magano na lang tayo, magtanong na lang ako dito. Ano sa tingin nyo? Hulaan na lang natin dahil itong mga Duterte ito, di natin alam kung anong mga utak nito Di natin alam kung anong plano nila sa buhay. Total. Hindi naman natin alam anong plano nila sa buhay. Blindsided naman tayo pare-pareho. Sige nga, ilagay nyo nga din dyan kung anong gusto nyong takbuhan ni Baste at saka ni PRRD. Lahat ng vloggers nag-speculate pero si Boss Dada lang may hawak na sagot. Diyos ko po. Ano ba naman yan?
Ano ba naman niyang responsibilidad na binigay mo sa akin? Ako pa naman pag nangako ako talagang hindi ko sinasabi hanggang kamatayan. Pucha, pag sinabi pa naman, hindi pwede, wag ka maingay. Talagang hindi ako maingay kahit pitpitin mo yung itlog ko. Hindi ko talaga sasabihin yan. Oh, sabi ni SJPYB, Mayor si Tatay, Senator si Baste. Talaga? Oh, sige. Ano pa? Sige nga, tingnan nga natin kung ano yung pulso ng bayan. PRD Senator, Baste Senator din. Oo, Baste remain sa Davao, madamot si Munet. Oh, sige. Mayor daw. Sinong mayor siya? PRD for Senator, Congressman si PRD, Senator si Baste. Oo, Baste Senator, Tatay Mayor. PRD and Baste for Senator, PRRD Mayor. Nandyan ba si PR? Nasa Davao. Kaya kailangan kong bigyan nyo akong pamasahe. Pupunta ako sa Davao para maabangan ko yung pagpa-file ng COC. Ano pa? Vice Mayor Baste, Senator or Congressman, Senador. Senador silang tatlo. Nag-file na ng Congressman si Pulong. Susundin nila ang gusto ni Senator Sen Panilio. Putang ina, kailan pa naging senador si Panilio? Mayor si Baste, Baste Senator. Mayor si Tatay, Baste Vice Mayor. Si Kitty ang tatakbong mayor. Putang ina, may make-up ang kayo nun. Si Kitty ang mayor, silang dalawang senador. Gagi kayo. Pucha, patatangusin ni Kitty yung mga ilong nyo. Pati mga labi nyo kakapal. Pucha, gusto nyo nakaganong kayo kahit na ayaw nyo namang gumanon? Diba? Sabi ni PRD gusto niya congressman, tuturuan daw niya maging congressman lahat. Oh. Oh, diba? Oh, ano pa? Baka sa Tuesday, huling araw, nanimbangag nun. Grabe ka naman. Oh, pag si Kitty ang naglaban sila ni Nograles, putragis siya, patigasan sila ng mukha nun. Walang hiya naman oy, Nanay Morning Dew, huwag ka maingay. Boss Dada, sabihin mo na sa amin. Ay, sorry ha. Oo, kahit bayaran mo ko ng magkano pag sinabi kong secret talaga. Ay, alam mo, ito ang kabibiliban ninyo sa mga banateros kasi madami kami mga impormasyon na alam but we keep it to ourselves until sila na mismo yung maglabas and then saka na lang namin sasakyan yun. Kahit alam na namin matagal na, hindi kami yung inuunahan pa namin yung dapat na magkwento. Kami, kaya nga masarap kaming kainuman kasi lahat ng sikreto mo kaya naming itago. Sabi ni Annalisa, isa rin siyang madamot na tao. As a Dabawenyo, okay na kami kay Tatay as Mayor and Baste for Vice. Humiwalay na kayo sa Pilipinas kung gusto nyo. Jing, President na lang ulit. Next year, change of government na ulit. Oy, pwede ba yun? Ay, Anharot, sorry kaibigan kita pero walang PM sa akin ngayon. Oo, walang makakaalam niyan. Oo, pag talagang sinabi ko, cross my heart, hope to die, ganun talaga yun. Magkamatayan na tayo, wala kayong malalaman sa akin. Pero paglabas, sasabihin ko, yan din yung impormasyon ko. Yan din yung impormasyon ko, kaya lang di ako bida-bida. Sabi ni RG Gaming, 3 Duterte, sabay-sabay daw yan. Wow, okay.
Very good. The next performance will start momentarily.